makinig ka ng doktrina, gabi-gabi. Wala namang isang buwan yan eh. Makinig ka ng doktrina. Yung aral na yun ang ikaliligtas. Pagka hindi ka susunod sa aral, hindi ka maliligtas eh. Pero pag yung aral ng Ebanghelyo, sinunod mo, maliligtas ka, sabi ni San Pablo. Sa pamamagitan nito, ligtas kayo, sabi niya. Kung matiyaganin yung iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Kaya doon sa ating indoctrination session, inaanyayahan ko po kayong lahat, mga kababayan. Listen to our indoctrination session. Makinig po kayo ng mga doktrina ni Kristo. Isa-isa po yan, iniisa-isa ko gabi-gabi. Pag natutunan nyo yun po ang ikaliligtas. Nasa Biblia po, Iglesia ng Diyos. 11 talata ng Biblia ang sinasabi Iglesia ng Diyos. Basahin natin ang unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang Iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Meron pa bang ibang iglesyang katotohanan sa Biblia? Ang iglesia, iglesia ng Diyos. Anong klaseng Diyos? Diyos na buhay. Na yon ang haligi at saligan ng katotohanan. The pillar and ground of the truth. Pakibasa sa Ingles, kapatid na Daniel. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Ayan, ang sabi sa Kastila, Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. sa Portugues, ang pagkasabi po riyan, mas CEO de moral sa iba como as pessoas devem comportarse na casa de Deus, que a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Isaya po, paan kung ako malangan ug dugay, aron masayran mo kung unsa ang paggawi sa mga tao sa balay sa Dios, nga mao ang iglesia sa Dios nga buhi, paligi ug patukuranan sa kamatuoran. Sa Kapampangan, dapat nung ako magluwat kung makabang panahon, banga balo mo nung nanong dapat dang panugalyan ding tao king balay ning Dios, ay tiya ing iglesia na ning Dios, amabye, ing asyas at katatalakaran na ning katutuan. Sa Ilocano po, ngem no mabayagto, tapno amon no kasano ti maiparbeng akababalin ti sanga kabalayan ti Dios, nga isu ti iglesia ti Dios asi bibiyag, nga adigi ket sa diri ti kinapudno. Kahit saan mo po basahin Biblia yan eh. Ang nasa Biblia, iglesia ng Diyos eh. Wala na pong duda, mga kababayan. Kung kayo nag-aaral ng Biblia, saksi ka ni Jehova, hindi ka ba magdududa na ang nababasa sa Biblia, iglesia ng Diyos, saksi ka ni Jehova? Ano yun? Huwag kayong magagalit, mga saksi ni Jehova. Oh. Lalo na yung mga miyembro. Hindi naman kayo sinisisi ko eh. Ang sinisisi ko, yung nagpundar, yung naging puno nyo, na si Charles Taze Russell. 6 na beses nagpalit ng pangalan ang saksi ni Jehova. Katapos-tapusan, mali pa rin. Siguro, no? Kung namimili ka ng pangalan, dapat sa bandang huli, matama ka na eh. Kagaya nung nangyari sa amin. Nung una, nandun ako sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan. Tapos, nagkaroon ng pagkakataon, iglesia ng Diyos na haligit sa aligan ng katotohanan. At least, namimili ako ng pangalan. Ano ba kaya ako ang talagang pangalan?
natuklasan ko, talagang tamang pangalan, Iglesia ng Diyos. Utos naman yon, di naman mali yung ginawa ko. Basahin natin sa Kawikaan. Ito po ang salita ng Diyos, 22:1. Ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Yon, At ang mabuting pangalan, maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Meron pong mabuting pangalan. At ang pinakamabuting pangalan ng iglesia sa Biblia ay ang pangalan ng may-ari. Ang may-ari ang Diyos. Ano ilalagay mo? Pangalan ni Luther, Iglesia Luteriana. Huwag kayong magagalit, mga kapatid na protestante. Totoo lang naman ang sinasabi ko. Nasa Biblia nyo rin yan eh. Basahin nyo. Baka meron diyang Iglesia Luteriana. Basahin mo. Sabi ng Diyos, ang mabuting pangalan, maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Kung iglesia ka ni Luther, isipin mo nga, alin ang mabuti? Iglesia ng Diyos o iglesia ni Luther? Pag hindi mo pa naisip, ano ibig kong sabihin? Hindi mo ba maiisip po yun, kapatid? Alin ang mas maganda? Iglesia ng Diyos o iglesia sa Roma? Katolika, Apostolika, Romana, yun ba tama? Nasa Biblia ba yun? Kung talagang naniniwala tayo sa Biblia at sa Diyos, may walang ibang iglesyang dapat kang piliin. Mas mamahalin mo yung iglesyang tinatawag sa pangalan ng Ama o ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga sa Biblia ang tawag, Iglesia ng Diyos. Doon tinawag si Pablo. Iglesia ng Diyos, doon nandun ang mga apostol. Iglesia ng Diyos, ang binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Ano pa gusto nyo, mga kababayan? Ayaw nyo. Sige nga po, sumagot kayo sa budhi. Yung isip mo at saka yung konsyensya mo ang pasagutin mo. Alin kaya ang mas gusto mo? Iglesia na ang nandun ay pangalan ng Diyos o pangalan ni Luther o kaya ni Wesley? O pangalan ni Buddha? Kaya Buddhism. Alam nyo ba, mga kababayang Budista, si Buddha, ano yan, reckless yan. Hindi ka maililigtas ni Buddha, mga kababayang in Czech, Chinese, Japanese. Bakit? Reckless yan eh. Alam nyo kung ba't namatay si Buddha. Tao kasi yan, di naman Diyos yan eh. Tao yan, si Gautama. Tinawag nilang Gautama Buddha. The Enlightened One. Naliwanagan daw yan, kaya tinawag na Buddha. Ang kahulugan po ng Buddha ay naliwanagan. Pero kung laliwanagan yan, alam nyo ba paano namatay si Buddha? Huwag kayong magagalit, mga Budista. No? Huwag kayong magagalit. Magsuri kayo. Ito po, sa Encyclopedia Britannica. Nilabas noong 2005, hindi naman nila natutulan. Ano nakalagay, kapatid na Daniel? sabi po dito, the Buddha died after eating poisonous mushrooms served him by accident and escaped the cycle of rebirth. His body was cremated and stupas were built over his relics. Po nakalagay sa 2005 Encyclopedia Britannica. Namatay si Buddha dahil kumain ng nakakalasong kabuti. Ano mo ngayon sasabihin itong si Buddha enlightened? Yan ba ngayon ang itatawag mo sa iglesia mo? Budista o sasamahan mo? Kaya yung mga kapatid namin dating miyembro ni Buddha, may nang nag-text sa akin, Brad Eli, salamat, nakilala ko si Buddha. Ibig niya sabihin, nung araw na Budista siya, hindi niya kilala si Buddha. Basta nakagisnan niya na lang na siya anak ng Budista, taga Hong Kong anak siya ng Budista, kaya sabi ko nga, masuswerte Pilipino Pinanganak tayo hindi sa isang bansang Budismo. Kasi wala kang choice Bawal sa kanila tumanggap ng ibang iglesia. Gaya dun sa Hindu. Yung Hinduism, yung mga Hindu na yan, naku po, napakalaking kalukuhan. Biro mo, sambahin mo ang elepante, sambahin mo baka. Yung baka, ginagawang hamburger yan sa Pilipinas, kayo naman sinasamba nyo. Ina nyo. Nasamba ang baka, nilalagyan ng bulaklak.
Yan baka, tumatai lang yan sa daan eh. Sasambahin mo ba naman yung hindi man lang marunong gumamit ng CR? Kahit saan abutin eh, dudumi. Yan ba ngayon ang relihiyong ipagmamalaki ninyo? Bakit ko nasasabi ito mga kapatid? Eh hindi naman Diyos yan eh, baka yan eh. Ginawa yan ng Diyos para kainin mo, hindi para sambahin mo. O naniniwala na kayo ngayon, merong mga nagre-relihiyon, hindi nag-iisip. Eh nasa ilalim nga ng kapangyarihan ng tao yung baka eh. Di ba? Pag-isip po kayo mga kababayan, sino makapangyarihan? Tao o baka? Eh, hindi ba ang tao? Pati nga yung mga mababangis na baka. Eh hindi ba pati yung mababangis na baka eh, ang ginagawa ng tao eh, napapaamo yun? Yung mababangis na baka. Kasi mas makapangyarihan ng tao sa mga hayop. Sa Santiago Kapitulo 3, versikulo 7. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon na mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat ay pinaaamo at napaaamo ng tao. Tayo makapangyarihan tayo kay sa hayop. Kaya nga pati leon eh, na itinuturing na hari ng kagubatan eh. Ang leon kasi, kumakain ng elepante. Kahit elepanting malaking-malaki sa kanya, nilalamon niya. Ang leon, kinakain niya, pati mga kalabaw, baka, etc. Eh ngayon, namili ka ng Diyos, ang pinili mo, pagkain lang ng leon. Walang samaan ng loob, mga kababayan. Mamimili ka ng Diyos, pinili mo, kinakain ng leon. Baka at elepante, yun ang napili ng Hinduism eh. Nasambahin ng kanilang mga baka at mga elepante. Eh pagkain lang na ng leon yan eh. Eh siya na, maganda-ganda pa kung ang napili mo, leon eh. Pero mali pa rin. Eh kasi hayop din yun eh. Napapaamo rin ng tao yun. Kahit nga yung mga, ang tawag doon, yung isdang nagsasayaw pa, mga dolphin napapaamo ng tao. Mga sharks, may napapaamo rin ng tao. Mga shark, anong tawag doon sa shark? Mga pating, balyena, napapaamo ng tao. Eh, mas mataas tayo sa pagkakalikha ng Diyos. Tapos sasambahin mo yung mga yan. Huwag kayong magagalit, mga kababayan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kung kayo'y miyembro ng Hinduismo, mag-isip kayo. Biro mo, ang dinidyos nyo mga tumatai sa karsada. Ano ba naman? Nakakalungkot. O, meron diyang tayong mga kababayan na mga kabataan. Mga kabataan, galit ba kayo sa akin? Kung galit kayo, pakitaas naman ng kamayo. Eh sinasabi ko lang naman ng totoo. Bakit mo sasambahin ng baka? Mali. Mali. Pag-isip kayo, nag-aaral kayo. O yung mga nag-aaral dyan sa La Verdad sa Apalit. We belong to the animal kingdom according to science. No? We belong to the animal kingdom. But we are superior to every animal. And it is proven by the fact that we can tame every animal. Pati nga yung venomous snake eh. Yung mga makamandag na hayop eh. Gaya ng mga ahas, natitame ng tao yan eh. Napapaamo yan ng tao. Paano mo ngayon sasabihin na sasamba ka sa mga yan? Alam nyo, yan ay napakalaking kasinungalingan, mga kababayan. Roma 1:25. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman Yo? siya nawa. Ang kasinungalingan, ipinalit nila sa katotohanan. Sinamba nila yung nilalang kaysa sa lumalang. Ang dapat sambahin yung lumalang, yung Diyos, hindi yung nilalang. Kagaya ng baka, elepante na sinasamba ng mga Hindu. Eh ngayon, Budista ka, hindi ka ba mahihiya sa Diyos? Natutuwa nga yung isang kapatid sa Singapore eh.
Sabi niya, Brad Eli, nung una galit ako sa'yo. Ngayon, tuwa na ako. Sabi niya. Gusto ko nga kitang yakapin eh. Sabi niya. Bakit ka ako? Dahil sa'yo, nakilala ko si Buddha. Nung araw daw, dadaan lang siya sa tapat ni Buddha, yumuyuko pa siya. Kasi, dinidyos mo ba naman kumain ng kabuti na nakakalason, kinain. Ang mga Pilipino, maraming nagugutom, pero hindi kumakain ng lason. Hindi ba meron tayong mga kababayang kumakain ng nakukuha sa basurahan? Yung mga itinatapon sa restaurant, tawag nga nila ron pagpag Pag tinapon sa basurahan, pinapagpag nila. Kinakain nila pagpag. Pero bago nila kainin, para walang mikrobyo, iinitin muna nila. O edi matatalino ang Pilipino kahit mahirap. Ito naman sasabihin mo mga yung totoo yan. Kaya mga kapatid, mag-isip lang tayo. Huwag lang kayong magagalit, mga kapatid. Mag-isip ka po, kapatid. Si Manalo, anghel. Si Kristo, tao. Anghel pala si Manalo. Si Kristo naman ay tao. Tapos, iglesia ka ng tao. Iglesia ka ni Kristo. Ano ngayon ang labas mo niyan? Di ba kakatuwa ka nun? Anghel si Manalo. Si Kristo, tao. Mas malakas yung anghel kaysa sa tao. Hindi ka yata marunong mamili, kapatid. Dapat mamili ka. Basahin uli natin ang 22:1, kapatid na Daniel. Ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Yun. Kahit na pagkalaki-laking kayamanan, maganda kung ikukumpara mo, piliin mo mabuting pangalan. Sa Biblia, ang mabuting pangalan, ang pangalan ng Diyos. Yun ang pinakamabuting pangalan. Ganito ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Yan nyo sa isang talata ng Lucas, 18:18. At tinanong siya ng isang pinuno na sinasabi, "Mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay?" At sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa, ang Diyos lamang." Ayon, sabi ng Panginoong Sus, ba't mo ako tinatawag mabuti? Walang mabuti kundi isa, ang Diyos lamang. Pagdating sa mabuting pangalan, meron pa bang mas bubuti sa pangalan ng Diyos? Kaya nga nilagay sa Biblia, Iglesia ng Diyos Mag-isip kayo mga kababayang, Iglesia ni Manalo, Iglesia ni Aglipay, Iglesia ni Wesley, Iglesia ni Lutero. Mag-isip po kayo. O Iglesia ng taga-Roma, o kaya Iglesia ng taga-England. Kasi nag-away ang Roma at saka ang England. Mula noon, ang itinawag ni Queen Elizabeth, Church of England. Ayaw niya kasi na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang pagkakilala ni Queen Elizabeth, mas malaki ang kanyang kaharian kasi ang United Kingdom mas malaki nung una Napakarami niyang nasasakupan ang ginagawa ng Roma, sinosolo ang ang karangalan. Kaya nilagay, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang pinakamataas daw na obispo yung nasa Roma, hindi pumayag si Queen Elizabeth. Ang ginawa niya, humiwalay siya sa Iglesia Katolika, tinawag niya, hindi Katolika Apostolika Romana, kundi tinawag niya Church of England. Si Queen Elizabeth po, ang highest ruler ng Church of England. Baka hindi niyo po alam yan, mga kapatid na Katoliko. Nagkaroon na ng question tungkol dyan sa pangalan. Ayaw pumayag ni Queen Elizabeth na tawaging Romana. No? Kaya nangyari, lumabas yung tinatawag na Church of England. Yan po. Kaya maraming issue pagdating dyan sa pangalan hindi naman tayo dapat magkagagalit. Hindi naman kayo dapat magalit sa akin. Pakuha mo yung isang Biblia sa library, yung Biblia Katoliko, Sis Luz. Opo. Nandito na po, Brad Eli. Ito po yung pinirmahan ni Cardinal Rufino. Ito po, Brad Eli. Bisita ang puntahan mo.
Buksan mo yung Biblia sa Gawa 20:28. Bibliang Katoliko yan, ano? Ginawa ng mga pare. May pirma ni Rufino Cardinal Santos. May nihil obstat ni Mario Baltasar. May imprimatur ni Rufino Cardinal Santos. Yang Biblia na yan. Punta ka sa isang kapatid na Katoliko at ipabasa mo lang sa kanya ang Gawa 20:28. Sis Luz. Opo, sige po. Sino bisita po dito ang Katoliko? O, ikaw, Katoliko ka ba? O, sige, ikaw, basahin mo to. O, yan, yung may check. Dahan-dahan lang, kapatid. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na pinaglagyan sa inyo ng Espiritu Santo bilang mga tagapamahala upang pamahalaan ang Like and share. Don't forget to subscribe. Thank you for watching. To God be the glory.